Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel at kung gusto po ninyo ang ganitong mga usapin, mag-subscribe na po kayo. Mag-click po notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Yes po, pinirmahan na ng Pangulo. Halimbawa, tapos na ba? Batas na ba? Yes po, karamihan po ay tapos na nga at batas na nga po yan. Pero meron pa pong isang pwedeng mangyari kapag pinirmahan na po yan ng Pangulo. Pag-usapan natin. After po na mapagdaan nito ang proseso, 15 days po publication, ilalathala sa Gazette at sa mga pangunahing periodiko, TV stations. Yan po, pasado na siya. Batas na siya kapag natapos na yan. Yes po, maraming salamat po at isang magandang hapon sa ating lahat. Napakarami po ng nag-aabang kung pipirmahan pa nga po ng Pangulo itong ratified bill na ito. At kung kanya po napirmahan na ito, ano ba ang mangyayari? Karamihan po ang iniisip na mangyayari, yun nga po, tapos na ang laban, pasado na ang batas at magiging ganap na batas na ito. So postpone na po ang halalan sa December 1, 2025 at matutuloy na po yung matutuloy po ang halalan sa next year po, November 2, 2026. Yes po, posible pong mangyari yan kapag yan po ay nilagdaan ng ating Pangulo. Pero ang isa pa pong pwedeng mangyari ay ito nga po. Halimbawa po sa paglagda ng Pangulo, nagpirma na po siya. Yun nga po ang unang pwedeng mangyari. Yung magiging pasado na yan. Pero kung meron pong magpipetisyon, magrereklamo, ito yung ayaw na ayaw maririnig sa akin eh. Ito po, pwede pa rin pong mangyari ito. Ito po ay sagot sa mga tanong, bakit wala pa si Makalintal? Bakit hindi pa siya lumalabas? Bakit walang ginagawang aksyon ang Korte Suprema? Mga kabarangay, hindi pa po talaga lalabas si Atty. Makalintal o sino man pong gustong magpetisyon at ang Korte Suprema po ay hindi pa rin aakto hanggang hindi po yan pinipirmahan ng Pangulo. Kapag pinirmahan na po yan ng Pangulo, ay doon po natin malalaman, mayroon pa bang magpipetisyon? Mayroon bang kokontra? Aakto ba ang Korte Suprema? Hanggang sa kasalukuyan po, kaya wala pa po ang mga yan dahil nga po hindi pa po pinipirmahan yan ng Pangulo. So, yung nag-i-expect po na kapag pinirmahan ng Pangulo yan, ay yun na yan po. Hindi po. Dalawa po ang magiging mukha niyan. Maaari nga pong matuluyan kapag talagang wala pong magpetisyon. Yes po. Kapag wala na pong pumitisyon, talagang yan na nga po. Ito na naman po tayo. Pero kung datapwat, subalit, may nagpetisyon, yun nga po, ibang usapin na naman po yun. So sa mga kabarangay po, hanggang sa ngayon po, ay hinihintay pa po natin yung maaari pa pong mangyari. So yan po ang dalawang pwedeng mangyari kapag yan nga po ay pinirmahan na ng Pangulo. Either may mag-complain o wala, abang po tayo. Abangan po natin ang susunod na kabanata. At heto naman po yung delikado, yung pangatlo na pwedeng mangyari. Yes po, meron pa pong pangatlo na pwedeng mangyari. Paano kung umakto, mag-issue ng TRO ang Korte Suprema? Alam po ba nyo? Posible. So yan po ang maaaring maging malaking problema kapag napirmahan na po yan ng Pangulo. Yung may magpipetisyon at magrereklamo. Sa palagay po ninyo, may magpipetisyon po ba o wala? May magrereklamo? Magiging tuloy-tuloy na po ba yan pag napirmahan yan ng Pangulo? Mananahimik na lang po ba ang Korte Suprema at hindi aakto? Ang sagot po, hintayin natin ang gagawin ng ating mahal na Pangulo. At kung may magrereklamo nga, coiners ring.